Mga kaparokya, kanina nga po sa episode ng It's Showtime, medyo may konting adjustment na pong ginawa ang pananghaliang programa ng Madlang People. Kanina nga po ay wala pa rin po ang Unkabogable Star Vice Ganda, pero present na po ang partner nitong si Ayon Perez. And of course mga kaparokya, meron pong panibagong big time sponsors or advertisers nga po ang sumuporta sa Eat Bulaga. Yan po ay aalamin natin mga kaparokya after nga po nating mag-conduct ng online viewership ng dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Ngayon po ay araw ng Lunes mga kaparokya, April 6, 2026. At magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. At makikiusap ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, tulad ng sinabi po natin, umpisahan po muna natin ang online viewership ng dalawang noontime shows bago ko ibahagi at bago natin pag-usapan ang ating topic ngayong araw po ng Lunes. So tara, ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga Under TVJ Facebook page na may 4 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers sa oras na 2:08 PM. Ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan. So as of today mga kaparokya ay wala pa rin po ang Unkabogable Star Vice Ganda. So hanapin po muna natin ang live ng It's Showtime, samantalang ang Eat Bulaga sila po ay may segment na Gimme 5. So ibang category naman po ngayon ang Gimme 5 para sa mga bata. Ang kategorya ng Gimme 5. So dito may kita po natin na ang It's Showtime po ay may 1,100 viewers, samantalang ang Eat Bulaga may 2,200 live viewers. So sa kasalukuyan po mga kaparokya ay pre-recorded po ang episode ng Eat Bulaga. So medyo mahaba nga po ang pahinga ng mga host ng Eat Bulaga. So again, sa oras na 2:09 ang It's Showtime ay may 1,100 viewers, samantalang ang Eat Bulaga po ay may 2,200 live viewers. So dito makita po natin na ang pagitan po ng dalawang noontime shows pagdating sa live nila Facebook ay 1,100, meaning ay kalahati nga po ang inilamang ng Eat Bulaga sa It's Showtime. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 41 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.75 million subscribers. So sa oras na 2:10 PM ang It's Showtime sila po ay may 29,000 viewers under GMA Network. Ang Eat Bulaga under TV5 naman po sila ay mayroong 13,000 viewers. So again, sa oras na 2:10 PM ang It's Showtime po sila ay may 29,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 13,000 viewers. So dito makita po natin ang pagitan ng dalawang TV network ay 16,000 views at lamang po dyan ang GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.78 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.78 million subscribers. So sa oras na 2:11 PM ang It's Showtime sila po ay may 56,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po sila ay may 109,000 viewers. So again, sa oras na 2:11 PM ang It's Showtime sila po ay may 56,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 109,000 viewers. So makikita po natin na mahigit 50,000 views ang pagitan ng dalawang main YouTube channel ng Eat Bulaga at It's Showtime at pabor po yan sa Eat Bulaga. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay
Bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa 8 Showtime ay 86,000 views at ang 8 Bulaga ay 124,000 viewers. Sa Facebook Live, 1,000 sa 8 Showtime, 2,000 sa 8 Bulaga. Sa TV Network YouTube channel, 29,000 sa GMA Network, 13,000 sa TV5 at sa main YouTube channel, 56,000 sa 8 Showtime, 109,000 views naman po sa 8 Bulaga. So again, 86,000 total views para po sa 8 Showtime, 124,000 total views naman po sa 8 Bulaga. So dito ay lamang ng 38,000 views ang 8 Bulaga sa 8 Showtime, meaning ay tambak po ang inabot ng 8 Showtime sa 8 Bulaga pagdating sa kanilang online viewership ngayong araw po ng Lunes. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership mga kaparokya as of 2:13 PM. So tara ating alamin ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows and of course ang ads count na lumabas sa 8 Bulaga. So yun po naging resulta mga kaparokya ng online viewership ng dalawang noontime shows na kung saan ang 8 Bulaga po ay may total na 124,000 views at 86,000 views naman po sa 8 Bulaga. So tambak malala po ang inabot ng 8 Showtime sa 8 Bulaga when it comes sa online viewership ngayong araw po ng Lunes. Bali, 38,000 views po ang pagitan ng viewership nila. Pabor po yan sa 8 Bulaga. At tulad nga po mga kaparokya na sinabi natin ay may konting adjustment nga po sa host or sa hosting ng 8 Showtime na kung saan kanina nga po ay si Karil ang frontline sa elimination round ng Laro-Laro Pick at pagdating naman po sa jackpot round ay si Ami Perez na nakamakailan niya po ay nagawan or nagkaroon niya po ng issue na kung saan ay mas binibigyan daw po ng priority si Jackie Gonzaga kaysa sa dalawang veteranong or veteranang host nga po ng 8 Showtime. Pero ngayon po mga kaparokya ay mas binigyan ng priority nga po si Chang Ami Perez at Karil. At wala naman din po kasi mga kaparokya si Jackie Gonzaga, si Jong Hilario, si Ann Cortez at si Meme Vice Ganda. So marami nga pong naghahanap kay Meme Vice Ganda tulad niya po ni Gladys Corpus. Sabi nga dito, kulang daw ang 8 Showtime kapag wala si Vice Ganda, which is definitely agree po tayo sa sinabi ni Ma'am Gladys Corpus. Ito po yung mga nag-comment sa main YouTube channel ng 8 Showtime ngayong araw po ng Lunes. At sabi din po ni Ma'am Christina Magno, nasan si Meme Vice, nakakawala ng stress kapag present daw po si Vice Ganda. So naniniwala din naman din po tayo sa sinabi ni Christina Magno. Talagang iba po kasi ang presensya na binibigay nga po ni Vice Ganda sa pananghaliang programa nitong 8 Showtime. Unlike po sa 8 Bulaga mga kaparokya, kahit po wala ang OG host or yung mga original host nga po ng 8 Bulaga, ay mararamdaman mo pa rin po na masaya at nakakatuwa ang ambience ng nasabing noontime program. Kasi mga kaparokya, hindi lang po sa host, kundi dahil nga po sa mga segment nito na talagang may excitement ka po talagang mararamdaman. Tulad ng The Age is Right, na kahit po ang mga viewers, mga kaparokya sa team studio or team bahay, ay talagang makikipag-cooperate at talagang mapapahula nga po. Dahilan kung bakit kahit wala nga po ang mga main host ng 8 Bulaga, ay masaya pa rin pong panoorin ang nasabing noontime program ng mga legit barkads. Unlike sa 8 Showtime na kapag wala nga po si Meme Vice ay mas ramdam nga po na hindi ganong kasaya. Although masaya pero hindi po ganong kasaya ang 8 Showtime without Vice Ganda. Yan po ang ilan lamang po sa mga nag-comment sa main YouTube channel ng 8 Showtime. At meron nga pong adjustment na mga kaparokya sa papremyo ng Laro-Laro Pick dahil nadagdagan na nga po ang papremyo nito na from 450,000 na na-stock nga po ng ilang araw ay bukas po ay 550,000 na nga po ang papremyo sa segment na Laro-Laro Pick. So magandang balita po yun para sa mga nagpa-participate sa nasabing segment. Samantala mga kaparokya, may panibago na naman pong advertisers or big time advertisers nga po ang sumuporta sa 8 Bulaga. Tulad nga po ng Great Taste. Ito po mga kaparokya, simula po na nag-conduct nga po tayo
ng ads count ay ngayon ko lamang po nakita na nag-appear ang Great Taste at 5 beses nga po ito nag-appear sa mga commercial ng Eat Bulaga. Even yung Payless Noodles mga kaparokya ay ngayon lang din po natin nakita na lumabas or sumuporta sa Eat Bulaga. Though netong mga nagdaang araw siguro or ilang buwan ay lumalabas po sila sa Eat Bulaga, pero since nag-conduct nga po tayo ng ads count ng Eat Bulaga ay ngayon lamang po natin nakita na umapir nga po ang big time advertisers tulad nga po ng Great Taste at Payless. So sa mga viewers nga po ng Eat Bulaga out there, pakisuportahan po at tangkilikin po natin ang produkto na sumusuporta nga po sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Medyo hindi po natin nakikita yung mga products ng Unilever tulad ng mga Dove, mga Surf, even yung mga toothpaste, wala po tayo nakikita sa Eat Bulaga. So magawi tayo sa pa-premium ibinigay or ibinahagi ng dalawang noontime shows. So ang Eat Showtime po ay may 35,000 pesos at ang Eat Bulaga ay 140,000 pesos. So sa Laro-Laro Pick, 20,000 pesos lamang po ang naibahagi nila sapagkat hindi nga po nakuha ang pot money na 500,000 sapagkat mali nga po ang kasagutan nito. Sa tawag ng dangalan, of course, 15,000 pesos. So 35,000 pesos ang naibahagi ng Eat Showtime, samantalang sa 140,000 pesos na binigay ng Eat Bulaga, perfect po para sa Gimme 5, ang gagaling ng mga bata, mga kaparokya. Panibagong kategory na naman po ng Gimme 5 at mga bata nga po ang panibagong kategorya ng Gimme 5. Again, 85,000 at perfect nga po ang papremyong ibinigay ng nasabing segment. Sa The Age is Right, 5,000 at sa Sugod Bahay ay 50,000 pesos. So hindi nga po live ang Eat Bulaga ngayong araw kaya medyo mahaba po ang pahinga ng mga host ng Eat Bulaga. So pagdating naman po sa ads mga kaparokya ng Eat Bulaga, sila po ay may total na 61 TV ads. 30 sa unang gap, 31,000 naman po sa pangalawang gap. So again, 61,000 ads nga po ang lumabas sa Eat Bulaga ngayong araw po. So hindi na po masama mga kaparokya. Well, in fact, malaki nga po or mataas nga po ang number of ads ng Eat Bulaga ngayong araw po. So yan po ang update natin para sa dalawang noontime shows ngayong araw po ng Lunes. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.